rin, pati pera. Sabi namigay ng 150 bawat isa at may hakutan. Karamihan sa mga pumunta, mga badyaw. Hindi man na niya, Mr. Maravillas, mga butante yung badyaw yata, mga illiterate. Hindi man mga rehistrado. Inakot, sabi doon sa mga nakita nating balita sa social media. At itong pakiusap ni Digong sa mga taga Davao ay isang pagpapakita mga kababayan ng winning support ng mga Davaoenyo. Siguro, nagsawa na rin po yung mga taga Davao. At malamang napahiya sila. Nakakayaan niya itong mga Duterte. Imagine, first in history, na ang isang vice presidente, sitting vice president, lantaran na nag-aambisyon na palitan yung Pangulo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagmamakawa na mga kababayan si Digong sa mga taga Davao. Nakikiusap na po. Tawag daw silang i-abandon. Ayan po, Rodi As, Davao Folk. Don't abandon Dutertes. Sabay paalala mga kababayan sa mga taga Davao na never daw nilang pinabayaan yung mga Davaoenyos. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo. Gusto nilang i-preserve ang kanilang political clout. Gusto nilang iligtas ang kanilang political clout. The last bastion, mga kababayan, ang Davao City. Kasi sa buong Pilipinas, bumantot na po yung mga Duterte, lalo na po si Inday, dahil sa left and right na kaso. Left and right na mga controversies, mga kababayan na kinasangkutan nila. At pati si Digong, mga kababayan, and his political allies. So kailangan po na maisalba nila, ma-maintain nila, mga kababayan, ang kanilang politika, at least sa Davao. Pag hindi, that will be the end, mga kababayan, ng politika ng mga Duterte. But before natin, mga kababayan, na pag-usapan itong pakiusap ni Digong, kasi may pagnanasa si Digong na si Inday daw, sa susunod anya naming tayo dito, baka anya ipaintulot, presidenta na anya si Inday. In your dreams, Digong, baka sa impyerno, pwede pa. Yan kung papayag si Lucifer. Tama ba? Pati yung posisyon ni Lucifer po, pinag-ambisyonan ni Sarah. Inilang yung Palasyo Malacanang po, yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung karian ni Lucifer. Ganon katindi, mga kababayan, kauhaw sa kapangyarihan sila, pati mga demonyo gustong sakupin. Click subscribe mo na, mga kababayan, dito sa ating YouTube channel, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya.
si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento, yung pakiusap ni Digong sa mga taga Davao na wag daw silang i-abandon. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang reading mo sa pakiusap ni Digong. Hindi man yan makikiusap kung wala silang nakikita pagina ng suporta. Kasi yung challenger niya si Carlo Nograles po, bata pa. At si Carlo Nograles, mga kababayan, yung pamilya Nograles, hindi po basta-bastang mga politiko. Seasoned politician na rin po, mga kababayan sa Davao. At malamang sa malamang, yun ang tatapos. Tutuldok, mga kababayan, sa political career ng mga Duterte. Lalo't pabulusok ng pabulusok ang popularity ng mga Duterte. Plus yung patong-patong na kaso. Kaya namigay po sila doon ng ayuda, pati pera. Galit yung mga Duterte sa pamimigay ng ayuda. Pero ngayon, namigay sila ng ayuda. Ang rason nila, dati naman anya namin itong ginagawa. Dati pala. Bakit nagagalit kayo sa AKAP sa pag-aayuda ng ating gobyerno? Pero kayo, nag-ayuda rin, pati pera. Sabi namigay ng 150 bawat isa at may hakutan. Karamihan sa mga pumunta, mga badyaw. Hindi man na niya, Mr. Maravillas, mga butante yung badyaw yata, mga illiterate. Hindi man mga rehistrado. Inakot, sabi doon sa mga nakita nating balita sa social media. At itong pakiusap ni Digong sa mga taga Davao ay isang pagpapakita, mga kababayan, ng waning support ng mga Davaoenyo. Siguro, nagsawa na rin po yung mga taga Davao. At malamang napahiya sila. Nakakayaan niya itong mga Duterte. Imagine, first in history, na ang isang vice presidente, sitting vice president, lantaran na nag-aambisyon na palitan yung Pangulo. Walang kahihiyan. At nagbanta pa. Pinagbantaan openly ang buhay ng ating Pangulong Bongbong, First Lady at si Martin Romualdez. Wala pang ganyan po, mga kababayan. At wala pang sitting vice president na nawala sa sarili dahil sa kanyang sobrang galit sa dati niyang ka-unit team. Di ba? Na hindi man nga maintindihan, mga kababayan, ng ating mga mamamayang Filipino kung anong kinakagalit ni Sara Duterte other than ang kanyang ambisyon. Kasi yung ating Pangulo hindi man nagsasalita po. Sige lang ang trabaho. So ito yung pakiusap, mga kababayan. Yan, kung maniwala pa sa kanya yung mga taga Davao. Yan, huwag anya ninyong i-abandon ang aking pamilya. Sabay remind, wala man anya kaming nagawang masama sa inyo, nagawang mali. Anong wala? Ang daming mali. Hindi lang sa Davao po nasira yung pangalan ng mga taga Davao. Naging DDS sila, Davao Death Squad, at inamin pa niya, sabay turo kay Bato. Yan na niya si Senator Bato. Death Squad din yan. Di ba? So nasira yung reputasyon ng mga taga Davao na yung mga leaders nila dyan, mga mamamatay tao, masasamang tao, mga kababayan. Di ba? At walang remorse, mga kababayan, sa dating Pangulo. Proud siya. Proud sa pagmumura. Lahat ng display ng masasamang pag-ugali. Proud siya. Ayan ang pakiusap niya. My dear people of Davao City, I am very thankful to all of you. It is here where I started my political career. Your support extended even to my children, Sebastian, Inday, and Pulong, sabi po ni Duterte. Sobra-sobra na rin yung kanilang pamamahala sa Davao. 4 decades, mga kababayan. Practically 4 decades sila. Pero napakarami pa rin pala yung mahihirap sa Davao. Maraming nakatira sa squatters area. Yung pinakita po natin, 4 kilometers of squatters area. Imagine that. Pagkatapos, despite the billions of pesos of pork barrel fund, sa panahon, mga kababayan, ni Digong, na pinakinabangan ng kanyang anak na si Pulong, binabaha pa rin yung Davao. Pagkatapos, inaanapan nila ng diferensya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na 3 years pa lang po na nakaupo
bilang Pangulo ng ating bansa. At si Digong, 6 years na naupo na Pangulo, hindi man nasolusyonan yung flooding sa ating bansa despite the 11,000 plus na mga flood control projects. Habang yung ating Pangulo, 5,000 plus lang naman po. 5,000 plus, buong Pilipinas na. So hindi mga lahati, kaya walang maniwala sa propaganda ng mga DDS po. Laging backfire po sa kanila. Sabi dito ni Digong, in my years as mayor, vice mayor, congressman, and then president, I've never forgotten your interest. As president, the grandest that I have given you could be the Davao City Coastal Road. Don't abandon the Dutertes because the Dutertes had never forsaken you. Yung kuha naman po, yung ginamit sa pagpatayo ng bypass road dyan sa Davao City, hindi man po yun, personal na pera ng mga Duterte, ni Digong. Galing yun sa taxes ng buong Pilipinas. Parte yun sa kanyang mandato, sa kanyang obligasyon na mag-implement ng mga projects. Just like our president, kaya yung ating Pangulong Bongbong, hindi nagme-mention sa ganyan. Hindi nagsasalita ng mga ganyan. Kasi sabi ng ating Pangulo, wala man anya kayong utang na loob dapat sa akin kasi ito obligasyon ko. Bilang Pangulo, di ba? Kaya itong panunumbat ni Digong po, sablay, wala man dapat tayo na tanawin na utang na loob sa kanya. Siya yung may utang na loob sa atin kasi naging Pangulo siya dahil binoto natin. Tama po? At sumweldo siya. Tayo hindi man sumweldo po. May sweldo ba tayo na kapantay ng sweldo ng presidente? At lahat ng pribilehiyo, tinamasa niya, abang tayo walang ganong pribilehiyo na tinamasa niya at ng kanyang buong pamilya, pati yung kanyang security, charge sa ating taxes, yung nagbabantay sa kanya. Tayo, wala mang ganyan. Tama po, mga kababayan? And I think, enough is enough. Tama na rin po. Bago naman na mga personality para sa bagong Davao. Pero sabi nga natin mga kababayan, hindi man natin mabiblame si Digong, nakatikim. At gusto niya na i-maintain ang kanilang power. At least sa Davao mga kababayan. Kasi sa buong Pilipinas, wala na tayong nakikitang pagkakataon pa para sa pamilya Duterte na makabalik po sa national position. Si Sara po, damaged sa goods na po. At malamang sa malamang, hindi na makakandidato po bilang presidente with the impeachment case. In all the cases na kanya pong kinakaharap, nasabi nga natin mga kababayan, siya man lang po ang may gawa. Pero si Digong patuloy ang pangarap, libe ang mangarap po. Sabi niya dito sa isang video, doon mismo sa pamimigay nila ng ayuda, baka niya sa susunod na pagtayo namin dito, si Inday niya, presidenta na. Ayan po, pakinggan po ninyo. Nakabisaya lang po yung pananalita niya, pero naintindihan rin. Inday ginakulata. Ginadaos, ginapulpog nila, pero nagpabiling bantayan daw si Inday. Yung mga kontra, nagdusi-dusi lang. Basin baya, umitugot sa kalangitan, umitugot sa Ginoo. Sunod na mo, katulong tindog na mo nga rin ang inyong presidenta, si Inday. Kung itugot daw ng kalangitan, sa sunod daw na tayo doon sa harap ng mga tao, presidenta na si Sara. Kaya bantayan daw nila si Sara Duterte kasi binubugbog. Ano nga binubugbog po? Walang bumubugbog sa kanya kundi sarili niya. Binubugbog niya yung kanyang sarili. Yung mga kaso po na kinakaharap niya, impeachment cases, lahat ito siya yung gumawa. Yung kanyang mga pagbabanta, ang binubugbog po mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong, tapos si Martin Romualdez, the first family. Yan ang katotohanan dyan. At ang ating gobyerno, walang reputasyon ng pambubugbog. Ang mayroon pong reputasyon ng pambubugbog, si Sara mismo. Yung sheriff, binugbog niya. Di ba? Binabaliktad lahat mga kababayan ni Digong.
Gusto pang pabantayan sa mga taga Davao. Ba't naman babantayan ni napakatapang ni Sara? Yan o. Inday, Inday, Inday. Kinampanya na po. Tapos, ang estimate mga kababayan ng crowd ng Davao City Police, 50,000 daw. May 50,000 pong ganun na crowd mga kababayan. Pati yung crowd, dinadaya po. Paano mag 50,000 ang ganyan lang na isang tent nga lang? Baka sa report sa kuha, 50,000, parang yung pagastos uli ng confidential funds. Puro Mary Grace Piatos po yung nasa resibo. Puro kaluluwa mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.